maliwanag sa inyong lahat, lalong-lalo na sa dalawang ikakasal na sa ilalim ng batas ang inyo pong lingkod ay nabigyan ng kapangyarihan na makapagkasal o makapag-solemnize ng marriage. Ang kasalan pong ito ay hindi naiiba sa kasalan na ginagawa natin sa simbahan sa harapan ng pare o sa kasalan na ginagawa natin sa harapan ng pastor o sa harapan ng mayor sa City Hall, no? Ang epekto ng pagkakasal na ginagawa namin ay pare-parehas lamang. Iba-iba lang kami ng costume, iba-iba kami ng style ng pagkakasal, iba-iba lamang ang batas na nagbigay sa amin ng kapangyarihan para makapagkasal, pero ang epekto nito ay iisa lamang. At pagkatapos ng araw na to, ang mga responsibilidad na gagampanan ninyo sa bawat isa bilang mag-asawa ay more or less the same responsibilities na ginagampanan ng mga mag-asawang ikinasal ng mga nabanggit ko kanina. At least the basic responsibilities are just the same. Depende na lang yan sa magiging takbo ng inyong pagsasama pagkatapos ng kasalang ito. Ngayong umaga, meron akong ilang katanungan sa inyo na gusto ko sagutin ninyo ko ng tapat. David Liagas Remulla III, kusang loob ka bang pumunta dito ngayong umaga para magpakasal kay Natasha May Antenor Marinay? Opo, kusang loob. Sigurado ka? Sure na sure. Di ka pinilit? Hindi po. Tinakot? Hindi rin po. Dapat ka magpapakasal kay Tashi? Kasi? Mahal ko po. Mahal ko po. Mahal mo? Po. Hindi nga. Hindi, tinisigurado ko lang iyon. Natasha May Antenor Marinay, kusang loob ka bang pumunta dito ngayong umaga para magpakasal kay David Liagas Remulla III? Opo. Sigurado ka, iha? Opo. 100%. Hindi ka pinilit? Hindi po. Hindi ka tinakot? Wala pong tumakot. Natutukan? Hindi po. Bisita mo, mga green-minded lahat. Huh? Bakit ka magpapakasal kay Kai? Kasi? Love ko po. Love mo. English mo lang yung sinabi niya eh. Very good. Yun lang ang gusto kong marinig, no? Importanteng malaman ko ang dahilan ninyo sa pagpapakasal because I will feel very guilty if after this ceremony, hindi ko man lang maipaliwanag sa inyo ang kahalagahan o ang significance ng inyong dahilan sa pagpapakasal. Because I personally believe, and I hope that you will agree with me, that the foundation of marriage is love. Ibig sabihin, wala na kayo iba dapat dahilan sa pagpapakasal kundi dahil mahal nyo lamang ang isa't isa. Hindi sapat na dahilan yung nagsasama na kayo o magkakaanak na kayo sa December kaya kayo nagdesisyong magpakasal na. Pero yun lamang sinabi nyo sa akin kanina na mahal ninyo ang isa't isa ay sapat na dahilan na higit pa para ikasal ko kayo ngayong umaga. Meron lang akong mga ilang bagay na gustong ipaliwanag sa inyo na sana kapulutan nyo pa ng aral. Palagay ko ito na yung mga pinakamahalagang bagay na kailangan ninyong malaman bago kayo tuluyang magsama bilang mag-asawa at palagay ko rin naman dun sa 3 taon na pinagsamahan ninyo na parang mag-asawa. 1, 2 o 3 man sa mga bagay na ipapaliwanag ko ay pinagdaanan nyo na o kasalukuyan yung pinagdadaanan, pero iba na rin ang napapaalalahanan. Tao lang tayo. Madalas tayo nakakalimot. Kahit akong nagkakasal, kahit araw-araw ko itong ginagawa, kailangan ko pa rin ng pagpapaalala. Kaya makikinig kayong mabuti, 5 lang ang ipapaliwanag ko. Number 1. Kapag sinasabi nyo na nagmamahalan kayo, kailangan meron kayong respeto sa isa't isa bilang mag-asawa at bilang mga tao. Kailangan ginagalang ninyo ang papel na gagampanan ng bawat isa sa inyong pamilya. Kaya pagkatapos ng araw na to, Tashi, kailangan ibigay mo kay Kai ang respeto at ang karapatan bilang isang padre de pamilya. Dahil yon ang papel na gagampanan niya habang buhay sa ayaw at sa gusto mo. Di ba meron tayong nababasa sa Bible? Ang mga asawang babae dapat nagpapasakop sa mga asawang lalaki. At yan din ang dahilan kung bakit ang mga asawang lalaki kapag ikinakasal nililisan ang kanyang mga magulang para makisama, mahalin at makipagkaisa sa kanyang asawang babae.
At bilang kapalit ng pagpapasakop na yan, kailangan mahalin mo si Tashi ng buong puso. Huwag pagbubuhatan ng kamay. Sisikaping huwag pagsalitaan ng masasakit. At kayong dalawa bago magbitiw ng salita sa isa't isa, siguraduhin yung pag-iisipan nyo munang mabuti. Hindi yung kung ano na lang ang pumasok sa isip, kahit nakakasakit, kahit nakakainsulto, sinasabi natin. Remember, after this marriage ceremony, you are no longer two, but one, in body and in spirit. Ang tingin sa inyo ng tao, isa na lang. Kaya kahit anong gawin ninyo pagkatapos ng kasalang ito, masama man o mabuti, magre-reflect sa bawat isa sa inyo. So you have to maintain your respect for each other. Number 2, pag nagmamahalan, kailangan may tiwala. Bakit? Kasi hindi kayo palaging magkasama. Dahil kung palagi na lang kayong magkadikit, hindi na tayo makakabuhay ng pamilya. Di ba? Yun na lang halimbawa, pumunta kayo sa mga hanap buhay ninyo araw-araw, maghihiwalay na kaagad kayo. Pag wala kayong tiwala sa isa't isa, sandali pa lang kayong naghihiwalay, pinag-iisipan nyo na agad ng masama ang asawa ninyo. Sino bang seloso sa inyo? Selosa. Huwag kayong sasagot ng wala. Imposible yun. Inuunahan ko na kayo. Siya po. Ikaw. And if ever you feel that way, again, that is perfectly normal. Bakit? Dahil bukod sa nagmamahalan kayo, ang ating mundo ay isang malaking tukso. Kahit saan ka pumunta, kahit hindi ka lumabas ng kwarto, minsan tukso ang lumalapit sa tao. At pag mahina-hina ang naturalesa natin, bumibigay pa tayo sa tuksong yan. Kaya minsan ang mga mag-asawa nagkakadeprensya. That is the reason why I want you to remain loyal and faithful to one another. Kaya ko kayo tinanong kanina, kung kayo ba'y pinilit, tinakot, natutukan. Dahil kung ganun din lang, pwede ko kayong hindi kasal. Pero dahil kusang loob kayong pumunta rito, kailangan panindigan ninyo yung pagmamahal na meron kayo para sa isa't isa. Kasi desisyon nyo yan. To my Tashi, it has been 7 years since we've met, but it seems like only yesterday. Who would have thought that accepting you in Facebook would lead to this? Noong una, magkalaro lang tayo sa computer games. Akala ko hanggang doon na lang yun. Ngunit lumipas sa mga araw, na-develop ang pagtingin ko sa'yo at unti-unti kitang minahal at nagustuhan. Hindi man kasing ganda ng mga love story ng iba yung sa atin, pero naging sapat yun sa akin at nakontento ako sa'yo. Marami man tayong pagkakaiba, yun naman ang naging dahilan upang lalong lumalim ang ating pagtitinginan at pagmamahal sa isa't isa. Totoo ngang opposites do attract. Ang mga pagkakaiba natin ang naging daan upang tayo ay mas matuto pa sa buhay. Ang pagkakaiba natin ang nagsilbing tulay upang mapagtibay ang isang bagay na siguradong tayo ay pareho, ang pagmamahal natin sa isa't isa. Hindi ako magsasawang pangitingin kapag ikaw ay malungkot. Tulungan ka kapag ikaw ay may problema. Higit sa lahat, hindi ako magsasawang kasarin ka. Today, I choose you to be my wife and join my life with yours. I vow to support you, inspire you, and love you always. For as long as we both shall live, I will be by your side for better or for worse. In sickness and in health, for richer or poorer. You are my one and only since day one and every day. Naniniwala ako na love story natin ay parang Dota 2 tournament. Yun po yung game namin. Maraming intense moments, may nakaka-excite, may nakakakaba, may nakakalungkot, pero puno ng tiwala. Kaya ito tayo, champion sa isa't isa. Sino mag-aakala na sa mundong ito, sa laro ko pa makikilala ang bubuod sa buhay ko. Nagsimula lahat sa Facebook nung edad kita kasi wala lang, trip ko lang. Sabi mo, nagagapuhan ako sa'yo kaya kita inad.
sus, nagagandahan ka sa akin kaya mo ako in-accept. Thanks, Saad. Yan yung unang chat mo sa akin hanggang sa naging magkaibigan, magkalaro, magkausap na tayo palagi. Minsan, nagsisili tayo as a friend. Kasama pa nun mama mo at kapatid mo. Habang tumatagal, di natin namamalaya na parang mag-girlfriend at boyfriend na pala yung kilos natin sa isa't isa. Kaya nagdesisyon tayo noong May 24, 2016 na gawing official ang lahat. Mula nung una kitang nakita, alam ko na sa sarili ko na natagpuan ko na ang aking player 2 sa totoong buhay. Handa akong maging wards o liwanag mo sa mundong madilim at maging sentry o bantay upang gumabay sa mga magiging desisyon mo para sa bubuhay nating pamilya. Handa din ako maging courier mo, hindi lang para pagsilbihan ka, kundi maghatid sa'yo ng suporta tulad na pampalakas ng loob tuwing nadadown ka or maging best friend mo kapag masaya ka. Higit sa lahat, huwag natin kalimutang umuwi sa Fountain of Life paminsan-minsan dahil si Lord ang nagsimula ng lahat. At siya lang ang kaya magpuno sa mga pagkukulang natin bilang mag-asawa. Pangako ko sa iyo na ako ay magiging mapagmahal na asawa at sisikapin ko maging mabuting ina sa magiging pamilya natin. I will be forever support and healer, mapalaro man sa totoong buhay. I believe our love is a perfect match. Parang synergy lang natin sa game. Carry ka, support ako. We always protect and empower each other on this battlefield called life. Yun lang. I'm so proud of us that we made this far. Love you all. Okay ka na, Iho? Ninenervyos ka ba? Medyo lang. Ha? Konti lang. Konti lang. Ba't sa akin ka nakatingin? Kay Tashi ka tumingin, Iho. Baka sa akin mapasuot yan. And repeat after me, ha? B. B. Isuot mo ang singsing na ito Isuot mo ang singsing na ito bilang tanda bilang tanda ng aking pagmamahal ng aking pagmamahal at katapatan at katapatan sa iyo sa iyo ngayon ngayon at magpakailanman. at magpakailan. Suot mo na, Iho. Suot mo ang singsing na ito Isuot mo ang singsing na bilang ito tanda bilang tanda ng aking pagmamahal ng aking pagmamahal at katapatan at katapatan sa iyo sa iyo ngayon ngayon at magpakailanman. Ayun. I love you very much. Very much. B. Mua-mua. Ano? Chup chup. Ang galing. Pag yun ang mga tanong, nasasagot mo agad. B. B. Tanggapin mo ang mga aras na ito Tanggapin mo ang mga aras bilang tanda bilang tanda ng aking pagkalinga ng aking at pagkalinga pagtataguyod at pagtataguyod sa iyo sa iyo at sa ating magiging pamilya. at sa ating magiging pamilya. Pakaiingatan mo ito. Pakaiingatan mo. Sagutin mo naman, Iha, tinatanggap ko Tinatanggap ko at nangangakong at nangangako pakaiingatan ko. pakaiingatan ko. Harap na kayong dalawa sa akin. Thank you very much, Iho. Pwede mo nang ibigay sa iyong pinakamamahal na asawa ang iyong pinakamatamis na halik for 10 seconds. Now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iyo, isa na lang, ha? Iyo, isipin mo, ha? Iyo. May katapusan din yan, ha? 9.
Ikaw at ako, pinagtagpo, nag-usap ang ating puso, nagkasundong magsama habang buhay. Nagsumpaan sa may kapal, walang iwanan, taginit o tagulan, haharapin bawat unos na magdaan. Sana'y di magmaliw ang pagtingin, kay daling sabihin, kay hirap gawin, sa mundong walang katiyakan. Sabay natin gawin kahapon ng bukas. Ikaw at ako, pinag-isa, tayong dalawa, may kanya-kanya sa isa't isa. Tayo ay sumasandal. Tita Ninang, Tito Ninong, so congratulations sa inyong dalawa. And best wishes kay Kai, welcome sa aming family, sa Antenor and Marinay family. Wala naman akong may ibang mahiling pa, kundi patuloy kayong gabayan ni Lord, pati yung pamilya nyo, si baby, maging maayos kayong lahat. So, dito lang kami bilang tita at tito nyo, bilang pamilya nyo, ano. So, kapag pasyal kayo sa amin, so the same lang, mahal namin kayong dalawa, yung pamilya nyo. So, God bless. Kahit anong mga, just stay strong. Lagi niyong ilalagay ang ating Diyos sa middle ng iyong marriage at maging responsableng magulang kayo sa inyong mga anak. Ano ba pwede ko sabihin sa inyo dalawa pa? Nasabi na ni Judge lahat eh. Yun lang, sabi nga ni Judge, ilang taong kayo? Tatlong taon na kayo nagsasama, di ba? Tapos ilang taong kayong nagligawan? Buwan lang pala, no? Oh. Yun nga, sinabi nga ni Judge, 3 taon yung naplano na yan. 3 taon yung kinilala yung sarili. Kung sakali, sa bagong estado nyo yan, magkakaroon kayo ng problema, balikan nyo na lang yung 3 taon nyo para hindi kayo naliligaw. Yun lang. Tsaka, kung may problema kayo, andun lang naman ako sa taas ng kwarto eh. Kita ko kayo eh. Congratulations, May and Kai. Wala si Tito Peter, alam ko, kahit nandito yung copy-paste pa rin yun. Wish ko sa inyo, magmahalan kayo, maging mabuti kayong magulang sa mga magiging anak nyo, paramihin nyo. Kasi ang ganda ng mga lahi natin. Yun lang po, maraming salamat sa pag-choose sa amin ni Tito Peter na maging pangalawang magulang niyo. Hindi, kaya ako napaiyak kanina. Kasi akala ko nga hindi sasagot si Bong. Sa haba nung speech niya, napaiyak talaga ako. Hindi ko napigilan. Mas naiyak pa ako kay Detay. Hindi, congratulations sa inyong dalawa. Magmahalan at magtiis sa isa't isa. Parang kami ni Tito Bon. Basta andyan lang si Lord, lagi kayong tatawag sa Kanya at huwag makakalimot. Okay? Alam niyo naman, love kayo ni Yayay. Thanks so much, Ma'am Yayay, for your generous wish. Dahan-dahan
Sir, ano pakiramdam na tatlo itlog? Ma'am, ang galing mo mahawak na itlog ha. Dati ka bang inahin? Ma'am, pag nahirapan sa gitna, tulungan kita. Eksperto ako dyan. Oh, itawid mo sa EDSA. Tawid mo sa EDSA. Traffic talaga dyan. Oo. Yan ang may forever. Hops, hops. Dadahan. Ayan na po. Sir, makipagtulungan ka. Masisira ang masisira yung future. Saan na? Bumalik. Ayaw ah. Sige ma'am. Ayan na. Hops. Ayan na po. Dandan ma'am. Ayan. Si Lola lang tingin talaga oh. Lola ha, wag ka rin Lola. Hops. Wala pong crack, palakpakan po natin si Bri. Naipa-overcome niya yung aking test. Okay? Just to be fair, may papahawakan akong 3 bahagi ng katawan nila na hawakan mo, sir. Okay? Tapos may 2 kang pagkakataon i-reveal yung tamang sagot if ever you failed for the first attempt. Okay, sir? Naintindihan mo ako? Okay, ang unang bahaging hawakan mo ang kanilang mga ilong. Number 1. Sir, ganyan ka bang makla ilong? Hindi po si Pinocchio yan. Sige, lapit. Sir, hawak, hindi. Sir, taga mo. Ayan, sir. Hawak ka mo. Walang laman, walang pasalubong. Ano yan? Dapat nilalagyan mo na naman yung itlong mo. Next, ma'am. Ayan, takot ang ilong. 2, 3, 4, 5. Okay. Next part. Sir Ninong, anong gusto mong hawakan kay Ninang? Mukha siguro. Mukha. Pisngi na. Pisngi. Okay. Number 1, pahawak ng pisngi. 2 kamay, sir. Sige, dapat mo. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Last part. Sir, anong paborito mong hawakan sa misis mo? Yung bukas ang ilaw. Buhok. Buhok. Sige, number 1. Buhok. Buhok. Hawakan kami yung buhok. 2, 3, 4, 5. Okay, it's time to reveal the strongest link. Sino ang iyong asawa sa 5 babae na sa iyong harapan, sir? Number ano po? Number 4. Pila kayo dyan? Number 4. Are you sure, sir? Sabi mo, ang aking asawa ay number 4. Ang aking asawa ay number 4. Number 4. Sige po, ladies. Time to reveal. Okay. Pagka natin. Okay. Number 1, 2, 3, 4. Pero nakuha niya ang tamang sagot. Palakpakan mo natin, Sir David. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa ating lahat. Salamat po sa una po bago ko batiin ang aking anak at saka si Kai. So maraming po salamat sa lahat po ng mga kamag-anak, kaibigan, lahat po na pumunta ngayong araw na ito para sa celebration po ng kasal po nilang dalawa. So pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. So Kai, sa kami, so
ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil, kumbaga, yung sa wakas, nagdesisyon na kayo na ituloy itong inyong kasal at magsama kayo na, kumbaga, nasa maayos. Itinama ninyo yung inyong pagsasama. So, masaya ko. Alam ko na, naku, nakakaiyak anak. And then, masaya naman ako, kumbaga, yung mga naging mabuti kang anak sa akin, masunurin. At, ayan, basta ang sa akin, yung kung halimbawa, basta alam mo naman yung tama at mali, so nakikita mo naman yun. So, basta mag-iintindihan kayo, magmamahal lang kayo lagi. So, nandito lang kami ni Papa mo sa kung kailangan nyo ng support ng advice. So, lagi lang kami nandito. Though ako medyo hindi mo laging nakakausap, ako hindi masyadong nakakapag sa iyo lagi, pero lagi nandito lang ako, anak. Sa kakay, ha? Nandito lang ako, kami lagi para sa inyo. So, maraming salamat at maraming po ulit salamat sa inyo lahat. Maraming salamat sa dumalo. Yun muna unang-una. Tsaka sa kuya ko, sa Eagles, salamat. David and Natasha, at least naka 3 years na kayo bago kayo nagpakasal. Kasi yung iba, nagpakasal na, 1 buwan lang, wala na. So may foundation na kayo. And then 7 years na rin kayo magkasama. So ngayon, bubuo kayo ng pamilya, so kailangan ninyo ng savings. Kaya yung tinayo kong water station sa Imos is 100% na ibibigay ko na sa inyo yun. Plus yung kotse at saka yung multicab. So 100% sa inyo na nakapangalan yun. No? Water station ng Imos, multicab at saka yung kotseng binigay. Sa ngayon, ang may papayo ko lang, kung may problema kayo, huwag kayong mahiya. Lumapit sa akin. Anytime nandyan ako. At saka yung baby, kung sakasakali, pwedeng mahiram. Kasi first time ko lang magkaapo. Sana lalaki, para lagi kami nasa Tagaytay. Wish ko lang, sana maging masaya pagsasama ninyo. Basta yun lang masasabi ko, respeto lang sa isa't isa. Kahit na mapalayo siya, ako nag-abroad ako, alam ko kung ano yung hirap sa abroad. So kung mag-abroad ka, o sino man sa inyong dalawa, magrespetuhan na lang muna kayo. No? Salamat, yun lang. Thank you. Good afternoon to all the guests, the family members of both parties. I am Mama Bernadette. Tawagin na lang akong Detay. This is my husband. First of all, I want to thank you for coming here and the relatives of Tashi from Batangas. Maraming salamat sa inyo sa pagpunta nyo dito. We came all the way para lang ma-celebrate, makasama namin kayo. And then sa iba pang family ni Tashi, Mr. and Mrs. Marinay, I would like to thank you for giving Tashi to my son. Buong buo, tinanggap niyo siya. Ganon din naman kami sa kanya. And susunod natin celebrate, hopefully, may baby na tayong pag-aagawan. Yan. And I would like also to thank our family, ito, nasa kabila. At ayun, para magkakilala naman yung both parties natin. Since kami lang yung nagpunta nung manhikan kami sa inyo. About my son, tamang-tama yung sinabi ni Judge kanina regarding his name. Alam niyo ba may istorya yung pangalan nito talaga? I carried him for 9 months, di ba, pinagbuntis. And for 9 months na yon, hindi ko naisip kung anong pangalan. All of my children has a B and J initials. Eldest ko is Brian J. Second is Bernice Justin. Eldest ko is Bellarmine J. Bukod tangi, siya lang ang letter D. So as he was growing up, siguro naisip niya, bakit ako lang ang D? Among his siblings, no? Kasi hindi ko nga naisip na mag-isip agad ng pangalan para sa kanya. So sinasabi ng pinsan ko, yung yayay nila, pangatlo naman, gawin mo na lang the third.
That's why siya ngayon si David III. So as he was growing up, sabi niya, bakit letter D ako? Lahat ng kapatid ko, B and J. Bakit di na lang ako gawing Bong Jovi? So, kaya ang tawag din namin sa kanya, Bong. Sa friends niya naman ay Kai. So, yun. And alam niyo ho, pasensya na ho kayo kung talagang dito pala salita. Nakita naman nyo kanina kay Judge, tinatanong siya palagi. Kaya ano naman hikan ho kami, sinabi namin, Tashi, siguraduhin mo namang sasalita yan. At hindi ho yan pala salita talaga. Nagmana yan sa daddy niya at saka sa lolo niya. At saka tong anak ko na to na ho ay napakabait. Hindi dahil sa anak ko siya, no, pero mabait siya talagang bata, tahimik siya. So, as for Tashi naman, totoo yung sinabi nila na una ko siyang nakita nung nanood kami ng sine. Sine ho talaga yung date nila. Kasama kami. So, nung nanood kami ng sine, sabi ko kay Alboy, Alboy, sino yung kasama ninyo? Si Tashi yan, tita. Sabi, girlfriend ba ni Bong? Ay, parang that time mo, hindi pa yata. So, okay. So, moving forward, nakalala ko siya. He was always with us. May mga family affairs, may mga ano. And always siyang nasa tabi ni Bong. Through thick and thin kasi nakita ko yun dahil that time na yon may sakit ang father-in-law ko, lolo niya. Nung nawala siya, ando doon din si Tashi. So, kasi malaking effect sa kanya yung kay Bong or kay Kai dahil siya ang kasama sa bahay. So, as time moves on, nakilala ko ng lubusan si Tashi. And ipapasalamat ako sa parents niya na napalaki niya po siya ng maayos. And with that, hindi ko na pahahabain. Copy-paste na lang daw yung sasabihin. Maraming salamat po. And my wish for you is more love forever. Yun lang. Sabi ko lang sa inyo, magsama kayo ng maayos. At bigyan kayo ng biyaya ng buhay. At magandang kalusugan. At magkakanak ka na. Talaga ang mabuti yan. Kasi, alam mo naman na aalis na ako. Kaya, magsama kayo mabuti, magbahalang kayo, kung konting diferensya lang. Magpatawaran kayo. At magkaroon kayo ng magandang buhay. Salamat. Kay Tito Edwin tsaka kay Tita Lorepel. Maraming salamat po Mama Lorepel. Mama Pel po. Thank you po sa pagsuporta nyo sa desisyon po namin ni Tashi. Sana po wag po kayong magsawang tumulong at sumuporta po sa amin. Sa mama at papa ko po, thank you rin po sa pagsupport. Kay Mama Detay and kay Daddy Junior, thank you po sa pag-aalaga sa amin, pagtingin-tingin sa amin sa bahay. Ayun po, wala akong masabi. Okay po. Thank you din Mama, Papa sa pagtulong sa amin, sa financially, sa emotionally. Ayun. Thank you kasi eto na kami. Natapad na din yung isa sa mga wish nyo. And also sa mga ninang and ninang po namin na dumalo, sa mga kaibigan namin, sa pamilya namin galing Batangas, sa ibang bansa sa Bicol, meron pa Cavite City, mga kaibigan po namin na nag-leave pa sa work para lang makasama namin sa ceremony. Sila Julie, sila Nanay Sita, si Nay Feli. Thank you po sa inyo lahat. Thank you rin po kay Lord na binigyan niya kami ng maayos na panahon and maayos na venue para maayos ang aming wedding celebration. Yan lang po. Thank you.